Anyay mga ka-arts! For today's vlog, samahan niyo akong gumawa ng ilang aquatic animal crafts. Unahin nating gumawa ng pagong or turtle. Sa colored paper ay mag-trace lamang ng isang malaking bilog. Kalahating papel lang ang gamit ko dyan. After mag-trace, pwede na natin itong gupitin. Paalala lang, mag-ingat sa paggamit ng gunting. I-set aside muna natin yung bilog at gagawa naman tayo ng ulo ng pagong. Sa parehas na papel ay gumuhit lang ako ng ulo ng pagong na babagay sa laki ng bilog na ginupit ko. Pagkatapos gumuhit ay pwede na itong gupitin. I-set aside lang ulit natin yung ulo. Ngayon naman, sa parehas pa rin na papel, gumuhit tayo ng mga paa ng pagong. 4 ang kailangan nating gupitin. Matapos gumuhit ay gupitin na ang mga ito. Ngayon naman, sa ibang kulay na papel ay gugupit tayo ng irregular shapes na magsisilbing batik-batik sa shell ng pagong. Ayan, kumpleto na ang mga bahagi ng pagong kaya pwede na tayong mag-assemble. Dito muna tayo sa bilog. Yan yung magsisilbing shell o bahay ng pagong. Itinupi ko siya para makuha ko yung gitnang hati nito. Gamit ang gunting, mag-cut tayo mula sa edge ng circle hanggang sa gitna lamang. Gamit ang glue, pagdikitin ang bahaging nagupit ng may konting overlap gaya ng nakikita nyo sa video. Mamaya ay ipapakita ko kung bakit mas maganda na ganyan ang gagawin natin sa shell ng pagong. Sunod naman ay ang ulo ng pagong. Gaya ng ginawa natin sa shell, gugupit din tayo ng bahagya sa ulo para i-overlap ito gamit ang glue. Sundan ang aking ginagawa sa video. Mabalik tayo ngayon sa shell. Lagyan muna natin ito ng disenyo o mga batik-batik kunwari. Mag-spread lang tayo ng glue para maidikit natin isa-isa yung mga batik-batik na ginupit natin. Tularan ang aking ginagawa sa video. Pwedeng-pwede po ito sa mga bata. Lagi lang po ninyong tatandaan, kung mas maliit ang kamay ng gagawa, mas lakihan lang po natin yung sizes ng mga papers para hindi mahirapan ang mga bata. I'm sure mag-e-enjoy po ang mga bata sa paggawa nito. Pag nakumpleto na po natin yung mga batik-batik sa shell ng pagong, pwede na rin po nating idikit ang iba pang bahagi nito. Idikit po natin ang ulo, mga paa ng pagong, at syempre ang maikling buntot nito. Ayan, buo na ang ating pagong. O diba, ang cute! Ipapakita ko po yung purpose kung bakit kailangan ganun yung shell at ulo ng pagong. Pwede po nating pagalawin yung pagong sa pamamagitan ng pag-ihip ng hangin sa straw. Tuwang-tuwa nga po yung bata nung ipinakita ko ito sa kanya. 2 years old pa lang po kasi yung bata kaya hindi pa niya kayang maglabas ng ganong kalakas na hangin para mapagalaw yung pagong, kaya ako na lang muna. I'm sure sa mga 3 years old pataas na mga bata, kayang-kaya na nila yan. Yan yung part na i-enjoy nila pagkatapos gawin yung pagong. Ang mag-unahan or mag-race gamit itong pagong at ang straw. Project accomplished! Shadi mga ka-arts! Kasjay!